nakakalungkot, karton ng alang, nilangaw pa. May mga eksena sa sobrang absurd. Hindi mo alam kung iiyak ka ba o tatawa. Pero teka, bago mo husgahan, makinig ka muna kaibigan. Kasi hindi to basta chismis, hindi ito kating isip. Totoong nangyari ito. At baka pagkatapos mong panoorin ito, mapapailing ka na lang habang magsasabing, grabe, ganito na pala tayo. Todo na ang gagawing kampanya ng mga kandidatong senador na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa natitirang mga linggo bago ang halalan, puspusan ang mga gagawing mga grand rally motorcade at naisasagawa sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama sa mga nangunguna sa kampanya ang mga kandidatong bahagi ng grupong Duterte 10 o PDP Laban, na layuning ipagpatuloy ang mga nasimulang reforma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mag-uumpisa ang serye ng rally sa Sugod Southern Leyte sa April 23. Susundan ito ng mga pagtitipon sa Iloilo City, Pangasinan, Butuan City at sa iba pang lungsod tulad ng Pasig, Muntinlupa at Quezon City. Kasunod nito, inaasahan din ang mga motorcade sa Cavite, Quezon City, Makati, Pasay at Taguig. Yan na ang supporters ni Senator Kibuloy. Ready na. Ready na sa atong from Tacloban, ready na para sa Grand Rally. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. April, mainit, malikabog, pero mas mainit ang tensyon sa Leyte. Ang PDP Laban Grand Rally na pinangunahan ng ilang matitinding pangalan sa politika. Nandyan sina Bongo, Bato de la Rosa, Vic Rodriguez at iba pang senatoriables ay tila isang pagbabalik na makapangyarihang anino ng nakaraan. Pero ito ang hindi inaasahan ng marami. Sa halip na umalingaw ang palakpakan, sa halip na magliyab ang damdamin ng masa, isang napakailap na damdamin ang bumalot sa buong kaganapan, kawalan. Karton sa motorcade? Oo, hindi mo kailangang kurutin ang sarili mo. Hindi ka na naghinip kaibigan. Sa gitna ng rally, hindi buhay na katawan ang sakay. Sa motorcade, kundi karton. Karton ni Duterte, karton ni Kibuloy, karton na pinipilit bigyang buhay sa pamagitan ng padyak at motorsiklo. Para bang isang mababang kalidad na puppet show, pero hindi nakakatawa, nakakaiyak. But the story doesn't end there. Nilangaw. Alam mo yung eksena pati lamok, tinamad lumipad. Yun yung nararamdaman sa Leyte. Hindi umabot sa 500 ang dumalo. In fact, sa sobrang konti. Ang mas accurate na estimate ay nasa 200 lang daw na katao. At sa isang probinsyang minsan ay naging baluarte ng lakas. Bakit ganito kababa? May nagsasabing maikli ang preparation. May nagsasabing baka natakot ang tao. Pero higit sa lahat, may isang tanong ang di matanggal sa isip na marami. May naniniwala pa ba talaga? Therefore, isang imahen ng pagkakalugmok. Ang isang partido na minsan sumiklab sa puso ng masa, ngayon ay tila wala na. Wala na ang nakaraan, wala na ang kapangyarihan, at hindi na muling may babalik. Ang mga karton na ginamit ay simbolo ng isang bagay na matagal nang wala: presensya, karisma at paniniwala. Pero bakit karton? Bakit hindi na lang sila dumalo? Alam natin ang kwento mga kaibigan, kung nasaan ang mga tao ito. But here's the twist, kahit na ganito sana,
ay may hatak pa rin sila sa madla. Pero bakit unti-unti nang nawawala? Hindi ito simpleng pagkukulang, hindi ito logistic issues lang. Ito ay larawan ng unti-unting pagguho ng dating pinaniniwalaan. Ang PDP Laban Grand Rally sa Leyte ay hindi lang event, isa itong paalala na kahit gaano kakalaki noon, kung wala nang naniniwala, wala ka ng lakas. At sa huli, kahit karton ka pang may motorcade, kung nilalangaw na, baka panahon na para tanungin ang sarili, may naniniwala pa ba? Have mercy, O God. Mateo 23 verse 27. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, katulad kayo ng mga libingang pinaputi sa labas. Magaganda ang anyo nito sa labas, ngunit sa loob ay puno ng buto, ng mga patay, at ng lahat ng uri ng kabulukan. Kaibigan, sa mata ng tao, ang imahe ay mahalaga. May motorcade man o wala, may karton man o malaking stage, madalas ay inuuna natin ang anyo kaysa sa diwa. Ngunit ang ating Panginoong Jesus ay hindi kailanman tumitingin sa panlabas. Hindi siya nadadala sa karton, kampanya o palakpak ng masa. Nakakalungkot isipin na may mga taong naghahangad pa rin bumalik sa dating kapangyarihan kahit na tila nawawala na ng tiwala ang mga tao. Ngunit ang ating Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos, siya ay mananatiling malakas magpakailanman, kaibigan. Kaya nga naman, imbes na sumunod tayo sa karton ng mundo, sumunod tayo sa krus ng ating Panginoong Kristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, turuan niyo po kaming kumilala sa iyo bilang tanging hari ng aming puso. Patawarin niyo po kami sa mga panahong mas pinahalagan po namin ang imahe kaysa katotohanan. Gisingin niyo po ang aming puso mula sa pagkakasilaw sa kapangyarihan ng mundo. Sa iyo lamang ang buhay, presensya at pag-asa na hindi kailanman nilangawin. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patnubayan po kami. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagtatumsamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.